Amen. Sige po, palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Kamusta po tayong lahat? Blessed. Wow, may bagong balik. May bago ding galing exit. Praise the Lord, nakaabot. So, I know lahat tayo ay busy, lahat tayo ay amen. Nagpunta dito, naglaan ng time. And nawa, praise the Lord. Pag-pray natin palagi ang bawat isa. Amen. At I encourage everyone din na marami tayong mga bakanting upuan. Amen. So, tingnan nyo kung lahat tayo merong dalang tigig-isa. Puno na yung ating yung sambahan. So, but I know, in God, perfect timing, may mapupuno lahat. Amen. And mau-open na rin sa Omal Queen na service. O, I know marami pang itinuturo ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. At marami pa tayong matututunan at pagdadaanan. Pero I encourage everyone na wag po tayong bibitaw, susuko sa ating Panginoon. Amen. So tonight, meron pong ibabahagi na praise God sa wisdom and knowledge from the Lord sa kanyang topic. I know ito ay familiar na sa ating lahat. Pero lagi nang merong fresh revelation ng ating Panginoon. Amen. Kaya po, tonight, praise God, tayo po ay tumayo at tayo po lahat ay mag-pray. Amen. Since ito po ay salita ng Diyos, hindi ko ito galing sa aking wisdom, hindi din galing sa aking knowledge. Ito ay pinag-pray at hiningi sa Panginoon. It means, ang lahat ng ating mapapag-aralan, ipag-pray natin, yung banal na spirito ang siyang palaging magturo. Siya lagi yung mangunguna sa atin. Amen. At atin ding may pag-pray ang ating puso at isipan na hindi lang basta marinig itong salita, kundi may sa puso ito at huwag nating kakalimutan sa ating pamumuhay. Amen. Sige po, tayong lahat ay mag-pray. Lord, hallelujah. Ikaw ay Panginoon na dakila sa lahat. May-ari ng langit at lupa, ng lahat ng nilalang dito sa mundo. Panginoon, wala kami may pagmamalaki sa iyo, Panginoon. Ang lahat, ikaw, Panginoon, ang may gawa, ikaw ang may likha, Panginoon. Kaya, Lord, wala kaming iba, Panginoon, pupuntahan, kundi sa iyo lang din, Panginoon. Dahil ikaw ang simula at ang wakas, Panginoon. Ngayong gabi, Lord, kami ay nagpapakumbaba, Panginoon, na lumalapit, Panginoon. Hallelujah. Sa iyong harapan, Panginoon. Itong salita mo, Panginoon, na aming, Panginoon, mapapag-aralan, maririnig, Panginoon. I pray, Lord, na hipuin mo ang puso ng bawat isa, Panginoon. Lord, hindi lang pumasok sa kabilang tenga at lumabas sa kabila, Panginoon. Bagkus, Lord, I pray in Jesus' name, hallelujah, na itong salita mo, Panginoon, ay lalago at lalago, Panginoon, sa puso ng bawat isa, Panginoon. At magkakaroon ng magandang resulta, Panginoon. Tulad ng sinabi mo, Panginoon, sa matabang lupa, Panginoon, na ito ay lumago, Panginoon, na halos walang paglagyan, Panginoon. Kaya, Lord, gawin mong puso, Panginoon, na marunong sumunod at marunong unawa ang aming mga puso, Panginoon. Lord, sa iyo lahat namin ibinabalik ang mataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name, we pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon sa kanyang hallelujah. Sa time na naman na tayo nandirito. Amen. Na-bless po ba tayo? Amen.
Di po ba kakaiba yung saya kapag nasa presensya ng ating Panginoon? Amen. Kung maaari nga lang, lagi na lang dito sa presensya ng Panginoon. Amen. Amen? Tulad ng sinabi ni David, ng all the days of his life, gusto niya laging nasa presensya ng Panginoon. Yun yung puso na, hallelujah, na kung gaano niya kamahal ang ating Panginoon. So tonight, nung nakaraan, ibinahagi about obedience. Amen? Actually, siguro mga 10 years nang pinag-aaralan ng obedience. Palagi yung natatakel. Amen? So, ngayon po, yung pag-aaralan natin about the greatest in the kingdom of heaven. Amen? Ready na po tayo? Praise the Lord. Yan. Kung makikita nyo, anong nakikita nyo sa screen? Yeah. Child. Yan. Children. Mga bata. Hindi yun hindi yun nanay ha. Bata din yun. Children. So, welcome children of God. Children in what? In heart, in humbleness, in humility. Hindi children in attitude. Mag-isip. So, pag-aaralan natin, alam niyo po, nung binabasa ko ito, ang requirements pala ng Panginoon, kung titingnan mo talagang opposite siya palagi sa requirements ng mundo. Amen? Napakaganda na pagbulay-bulayan ng salita ng Panginoon. Amen. Yan. Nasaan na tayo? Yung ating verse. Yan. Matthew chapter 18 verse 1 to 4. Ito po yung salita ng Panginoon. Yung binasa po kami. About that time, the disciples came to Jesus and asked, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" Sino daw yung pinaka-dakila sa kingdom of heaven? Walang ginawa ang Panginoon. Hindi niya direct na sinagot yung mga disipulo or yung disipulo na nagtanong kung sino ba ang pinaka-dakila. Ang ginawa ng Panginoon, tumawag siya ng isang bata. Pinapunta niya yung bata at sinabi niya, then he said, sabi niya, "I tell you the truth, unless you turn from your sins and become like a little children, you will never get into the kingdom of heaven." Sa ibang version, you will never enter in the kingdom of heaven. So anyone who becomes as humble as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. Amen po. Tingnan niyo po. Yung tinutukoy dito na age ng bata, sabi ng mga yung mga nag-aaral dito is the age of 2 to 7. So parang mga toddler kung titingnan. So ano tayo ba si Kate? Oh, yan, yung mga ganyang mga edad. Hindi yung yung sina Jace at sina wala pa talaga silang pang ngayong kamunuan. And hindi rin yung isip bata. So, ang tinutukoy dito, mga age 2 to 7, yun ang pinalapit ng Panginoon. At sinabi niya, yun daw ang pinaka-dakila sa kaharian ng langit. At ang sinabi ng Panginoon na talagang, amen, na yung sinabi ng Panginoon dito, Panginoong Hesus, na hindi daw tayo makakapasok sa kaharian ng langit unless maging katulad tayo ng parang isang bata. So hindi sinabi na maging isip bata. Ang sinabi dito, maging
parang katulad ng isang bata. So yan yung ating pag-aaralan dahil napaka-importante. Amen po. Mamaya, titingnan natin yung mga major requirements para makapasok sa kaharian ng langit na makikita natin biblically yung sa verse na kapag nagbasa ka ng salita ng Diyos, nag-search ka ng salita ng Diyos, laging makikita mo dyan, amen, yung to enter the kingdom of heaven. Amen? So may mga babasahin ako mga Bible verse kung papaano makapasok sa kaharian ng langit. Amen po? So, hallelujah, praise God. Pero bago po yun, alam niyo po, ang pagpasok sa kaharian ng langit, minsan, iniisip ng ibang tao na kapag tayo, halimbawa, tumanggap tayo sa Panginoon, means, yung kumilala tayo sa Diyos. So, natatapos na yung nakilala mo yung Lord, hanggang doon na lang. Kaya, minsan, ang pananaw ng iba, once na tayo ay namatay, kahit na wala kang ginawa for the Lord, you will enter the kingdom of heaven. Pero kung babasahin mo ang salita ng Panginoon, mayroong mga requirements to enter the kingdom of heaven. Amen po? At yung requirements na ito, kadalasan ayaw ng tao. Kaya nga sabi niya, yan. Ano sabi niya? Sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14. Anong sinabi dito? Panginoon. You can enter God's kingdom only through the narrow gate. So, makakapasok tayo, sinabi dito, diretso sa kingdom, doon daw sa narrow gate. Amen, di ba lagi natin ito napapag-aralan, itong narrow gate. The highway to hell is broad. So yung daan papunta sa hell is napakaluwang. Kaya ang sabi dito, and its gate is wide for the many who choose that way. Marami ang pumipili doon sa madali, sa maluwang na daan. Siyempre, para hindi ka mahirapan. Tama? Kung papipiliin ka, papasok ka sa isang gate. Pipiliin mo ba yung yuyuko ka pa, dadapa ka pa para makapasok? Or doon sa kahit mga siguro 50, pasok na pasok doon. Amen? Pero ang sinabi dito, but the gateway to life is very narrow. Ano yung buhay na binabanggit dito? Amen? Buhay na walang hanggan. Sabi dito, life is very narrow and the road is difficult and only a few ever find it. So marami ang pinipili yung maluwang na daan imbes na tahakin yung masikip na daan. Kaya po, to enter the kingdom of heaven, kailangan meron mo tayong ginagawa for the Lord. May pagsusumikap. Amen po. Merong kasama dyan yung pagtsatsaga. Meron kang, anong tinatawag dito? Ini-aim mo talaga na makapasok sa kaharian ng langit. Amen? Yung hindi tayo nagiging complacent. So ano yung tinutukoy dito? Pag gumawa ka ng kasalanan, or kung pipiliin mo yung bagay na para sa tawag dito, yung para sa ating sarili, para sa ating kasiyahan, sa ating peace, maluwang po yan. At syempre, di ba, ang palagi ng pipiliin ng tao doon sa part na madali. Pero subukan mo na paatidin mo ng prayer meeting, Bible study, or any nagawa ay minsan
napakahirap mag-decide sa isang tao. Pero yayain mo yan sa ibang bagay. Oh, magsini tayo, gumala tayo, mas mabilis tumugon ng tao. Tama po? Nangyayari? Diba? Minsan na nasabihin, walang time. Pero pag sa ibang bagay, ang daming time. Amen? Kadalasan, hallelujah, I know na-experience natin ito na makapag-invite tayo. Napakahirap talaga. Dahil gusto kadalasan ng tao doon sa madaling buhay na tinatawag. Pero, ang problema, it leads to destruction. At ang dulo is hell. Amen po? Amen. Pero yung narrow na tinutukoy, di ba napakahirap na pumasok sa kaluwalhatian ng Panginoon? To live like sinabi ng Panginoon, be holy because I am holy. To set apart. Yung tanggalin mo yung pansarili mong complacent, na pansarili mong kapakanan. Kumbaga, yung piliin mo yung kagustuhan ng Diyos sa buhay mo, ito yung sinasabi na napakahirap gawin. Which is narrow. Amen? Amen. Sasabihin sa'yo ng Lord, kung paano ko sabihin sa'yo na, tanggalin mo na yung bisyo mo na yan. Imbis na pumunta ka sa ganitong place, i-give up mo yan, pumunta ka sa akin, napakahirap sa Panginoon. Napakahirap para sa atin. Yan, nadala na yung keyboard. Magtatrabaho na. Bata. So, tama po ba? So, tingnan ninyo yung Bible verse na babasahin ko. Amen? What are the primary requirements for entering the kingdom of heaven? So, merong mga requirements na mababasa tayo sa Bible. And I encourage everyone na palagi natin ito basa-basahin. Amen. So, una, anong sinabi ng Lord? Be born again. Na ang ibig pong sabihin nito is complete transformation. Bakit po? Anong sinabi sa John chapter 3 verse 5 to 7? Jesus replied, I assure you, no one can enter. Diretso, wala daw makakapasok sa kingdom of God without being born of water and the Spirit. At sinabi niya, ibig sabihin, humans can reproduce only human life. But the Holy Spirit gives birth to spiritual life. So don't be surprised when I say you must be born again. Nung kausap niya si Nicodemus. So kung tayo ay ipapanganak, muli, hindi na po yun mangyayari. Physical. Ang sinasabi ng Panginoon, complete transformation is ipanganak ulit tayo spiritually. Amen po. So, meron na ba sa puso't isipan natin na yung talagang the Holy Spirit is complete na binago tayo? Amen po. Isa yan sa requirement ng Panginoon. Once tayo ay tumanggap sa Lord, dapat talaga mayroong mangyayaring transformation na hindi lang 30%, 80%, or 99%. Ang sinasabi ng Lord, complete 100%, we should be changed. Narrow talaga, di ba? So, hallelujah. Yan yung sinabi ng Panginoon. It's complete transformation. Pangalawa, ito, isa rin to sa narrow gate. Do the will of God, which is napag-aralan natin noong nakaraan. Obedience in the word of God.
Amen? Amen. Praise the Lord. Kaya sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7 verse 21, not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. So yun lang daw tumutupad ng salita ng Diyos ang siyang makakapasok. Hindi natin ma-judge ang bawat isa. It is between you and God. If totally yung mga naririnig natin every Bible study, prayer meeting, every Saturday service, every preaching na naririnig natin in YouTube, at every word of God na ating nababasa meditation, it is between you and God. If you follow kung ano yung ating natutunan. Amen. So if hindi natin ito i-apply sa ating pamumuhay, amen po, hindi lang pag nasa sambahan na okay tayo, bait tayo, andito lahat. Siyempre, sino ba diyang magluloko at mag-iinom at magsusugal? Wala naman sigurong pupunta dito na magwawala. So lahat, amen po, makikita yan once na tayo ay nasa labas na. Kung paano tayo namumuhay na after ng mga gawain for the Lord. So, if hindi natin ito magagawa, salita po ng Panginoon ito, hindi po ito aking salita. Ang sinabi ng Lord, you can never enter the kingdom of heaven. So una, ang sinabi ng Lord is, ano pa ang una? Para hindi agad na rin makalimutan. Be born again. Transform. Hindi ito religion na tinutukoy na born again ka. Naalala ko, meron akong naging kapitbahay noon. Sabi niya, oh, ini-invite niya ako. Hindi pala noon. Ngayon pala, dyan sa aming bilan na. Hindi ko na sasabihin kung hindi niyo naman din kilala. So, hindi niya alam na ako ay nag-church din. Ini-invite niya ako for service. Sabi niya, born again daw siya habang naninigarilyo. So, inisip-isip ko na lang, paano mo sasamahan yung kung ikaw ay hindi totally wala kang alam about salita ng Panginoon, about the Jesus Christ, kung iimbitahan ka ng taong nakita mo na mabisyo pa, tapos i-invite ka for the Lord, ano agad yung papasok sa isip natin? Honestly. Siyempre, hindi tayo may encourage, tama? Maaring kung bago-bago pa yung iimbitahan natin, baka iba pa yung maisip. So, pag sinabing born again, it is transformation talaga, complete. Kaya nga, born again eh. Amen? So, born again. And then, ang pangalawang sinabi niya is, do the will of God. Eto nga, gawin natin yung kalooban ng Panginoon, which is, makikita natin ang kalooban ng Panginoon sa Kanyang salita. Amen? So, yan, yung dalawang requirements na binigay ng Lord. Kaya po, talagang mayroon tayong gagawin. Amen? So, ano pa? Yan. Inward change of heart. Ibig sabihin, yung pagbabago na galing talaga, na sa puso talaga, yung pagbabago. Behavior perfectly matches what they preach. Bakit ito yung nilagay ko dito na ano? Kasi kung babasahin mo sa Matthew chapter 5 verse 20, sinabi dito, but I warn you, unless your righteousness is better than the righteousness of the teachers of religious law and the Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. So, kung titingnan mo dito,
Hindi ka rin makakapasok sa kaharian ng langit if hindi makakalampas yung pagiging righteous natin as a believer sa righteousness ng mga teachers of the law. Lahat. Kasi sila, they all very, religious mindset, low mindset. Laging iniisip na ang kaligtasan, amen po, na makakapasok ka sa kaharian ng langit kung gagawin mo yung lahat ng mga religious law. Amen, wala namang masama doon sa law sa tinuturo nila. Ang masama, hindi nai-apply ng tama. Amen po. So kung magiging hypocrites ang isang tao, tulad nung sinabi ng Panginoon, sundin niyo yung kanilang itinuturo, pinipreach. Pero huwag niyong gagayahin ang kanilang ginagawa dahil hindi nila inia-apply. Kung tayo ay magiging katulad lang ng righteousness, katulad ng mga Pharisees na which is panglabas lamang ang pagiging Kristiyano, we can never enter the kingdom of heaven. Kaya ang sabi niya, inward change of heart. Yung complete transformation, pagbabago sa ating puso at isipan. Amen po. Hallelujah. So yan yung pangatlo. Yan yung mga requirements. Napaka-importante po nito. Umari, isulat natin yung mga verse na ito. Dahil, hallelujah, maka-encounter tayo ng ibang katuruan or meron tayong ma-invite, ma-share natin na hindi lang dapat maniwala at magtiwala, kundi kailangan din mag-meditate, mag-aral at magsagawa. Amen po? Hallelujah. Praise God. And ito yung isa pang pinaka-importante. Alam nyo, ano yung kaibahan doon sa mga binanggit ko nung una at saka dito sa become like a little children? Ito yung ating main verse. Sa mga unang nabanggit kanina, lahat yun, hindi ka makakapasok. Pero kapag nagawa mo, you can enter. Tama po? Ang kaibahan dito, become like a little children, hindi ka lang makaka-enter, kundi you will also become the greatest in the kingdom of heaven. Amen? Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, gaano kahalaga ang pagiging parang isang bata sa ating Panginoon? Na which is dapat ito yung ating ini-aim. Hindi pala requirements yung maging pastor ako, maging deacon ako, elders, maging instrumentalist. Hindi ni-required ng Panginoon yung mga bagay na yan to enter the kingdom of heaven at maging isang dakila. Ang ni-required at na sinabi ng Panginoon, become a little children. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. So ano ang meron sa parang isang bata? The standards of the world and the standards of God's kingdom are exact opposites. Tama po? For the Lord Jesus, greatness is not about what you can acquire, control, or conquer in the world. Ang greatest sa Panginoon, hindi kung ano yung makuha mo dito sa sanlibutan. Amen po? Instead, it is measured by how deeply you serve others. Amen. How humbly you live, and how radically you love. Amen. So yan yung mas gusto ng Panginoon na gawin natin sa buhay natin. Instead na magpakabisi ka to earn lot of money, magpakabisi tayo to become like a little children. And we will become the greatest in the kingdom. Amen. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po tingnan mo ang prayer ng Panginoong Jesus. At that time, Jesus prayed.
this prayer. O Father, Lord of heaven and earth, thank you for hiding these things from those who think themselves wise and clever, and for revealing them to the childlike. So, number one na God, hallelujah, nire-reveal ng Panginoon sa isang tao na parang isang tulad ng isang bata na pag lumapit sa Panginoon, we should become like a little children. So, ano yung totally sinasabi dito? Sinasabi ng Panginoon sa ating lahat na we should become humble. Amen? Magkaroon tayo ng humility. Once na tayo ay, hallelujah, kaya kanina, sa pag-aaral ng salita ng Lord, before mag-start ng preaching, bakit tayo nagpe-pray? Bakit tayo nag-a-ask the Lord? Kasi wala naman tayong mauunawaan if hindi tayo, hindi tayo talaga magpapakumbaba. Amen. Matatanggap mo ba ang salita ng Lord if in your mindset, mas marunong ka sa nagtuturo? Tama pa? Makikinig ka ba if yung salita is napag-aralan mo na, palagay mo, alam mo na? Diba? Matututo ba tayo if hindi talaga pumapasok sa puso't isipan natin? Kung ang minsan nandito, physically present, but inwardly absent. Tama ba? Kahit konti tayo, kahit na sino man, nandito tayo, kung isa man sa atin talaga totally is lalago sa presensya talaga ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Ang katumbas noon siguro million yung paaring makakilala. Amen. Lalo kung mapangyari totally yung kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya sabi ng Panginoon, nagpapasalamat siya at hindi nireveal sa mga wise. Bakit? Hindi naman yun ang requirements para maunawaan ang salita ng Lord. Kailangan ba magaling ka? Kailangan cum laude? Kailangan mayaman? Ang requirements ng Panginoon, become a little children. Then mauunawaan mo ang kanyang salita. Kung utak mo yung ibibigay mo sa meditation mo, kung utak mo yung gagamitin mo, you will never learn from the Word of God. Subukan mo, God, allow me to understand your words. Subukan mong unahin ang banal na spirito na siya yung manguna. Talagang i-reveal at i-reveal ng Panginoon. Bakit? Kasi you are ready to accept His word. At you are ready to submit. Amen po? Tulad ng isang bata. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po, ayaw? Yan. So, anong nakalagay dito? Sige po, basahin natin. Sing pa ba? Yan. So, titingnan natin, ano yung meron sa isang bata, bakit gusto ng Panginoon maging katulad tayo ng parang isang bata as a believer. So, amen po, ready na po tayo? Amen. Kailangan po ito talaga is masisave sa ating puso at isipan. Yan, nagkulang ng E, may E po yan ha, kalimutan. Bumaba. Bumagsak yung E. Kinulang sa humbleness. Naghambol agad yung E. Yan. Sige. Humble. Tama? Amen. Nakakita kayo ng mayabang na bata? Mga age 2 to 7? Oh, yan. Lovely. So, unang-una, humility, humbleness, yung requirement ng Panginoon. Ano sinabi dito? Tingnan mo, ang isang bata, children had no status, power, or social standing. Tama? Yung mga children. Tingnan mo, but Jesus wants us to let go of our pride, self-reliance, and become humble. So,
Yan ang gusto ng Panginoon na tulad ng isang bata, wala silang yung power, social standing. So gusto ng Panginoon spiritually maging ano tayo, tanggalin yung pride natin. Yung nakarely lang tayo sa ating sarili at maging humble tayo. So tulad ng isang bata, yun ang gusto ng Panginoon na mangyari sa atin. Amen? Amen. Praise the Lord. At maganda rin ituro ito sa mga anak natin, pamilya natin. Amen. Lalo at nakikita natin na iba na yung style. So, hallelujah. Ano pa? Ang katangian ng isang bata, dependent. So, ano pong ibig sabihin nito? Pagpalagay na lang natin na buo yan. So, depende. Di ba ang bata lagi nang nakadepende sa magulang? Amen. Young children rely entirely on their parents. Praise God. For their daily needs. Kaya kawawa pag minsan makakita ka na talagang bata pa lang nagtatrabaho na pero totally hallelujah. Ang isang bata is nakadepende palagi sa magulang. So tulad ng isang bata, ang gusto ng Panginoon sa atin, kahit na tayo matatanda na, Amen. gusto ng Panginoon na tayo ay dumepende pa rin palagi sa Panginoon. Nakasandal pa rin tayo sa Diyos. Amen po? Jesus used this to illustrate how humans should depend on God. Ngayon po, sino ba ang ating dinidependihan ngayon? Jesus. Diba? Sino Noah? Sa jowa? Nakadepende tayo sa jowa? Ano nagsabi nun? Minsan nakadepende saan? Sa trabaho. Tama? Minsan nakadepende sa mga bagay na kung saan mas ating nauna, napapriority. Kaya minsan di bali na mawala ng time sa Diyos. Amen po, kasi hindi nakadepende sa Diyos. So yan, dalawang katangian ng isang bata. Amen po? Humble and dependent. Ano pa? Yan. Halos nawala. So, babasahin ko na lang po dito. Wag na po tumingin dyan. Dito na lang. Hallelujah. Yan. Yan po ay radical trust. Kahulugan po niyan. Hallelujah. Yung totally, talagang buong puso tayong nagtitiwala sa Diyos. Amen po? Children naturally depends on their parents to provide for their daily needs. At ang gusto ng Panginoon spiritually sa atin, God wants us to lean entirely on Him. Amen po? So yung tiwala natin buong puso nasa Panginoon. Amen? So yan, yung tulad ng isang bata. Ganyan po yung mga makikita mo sa mga toddler. At napaka-importante po niyan. Una nating i-aim na maging ganyan. Even ako, hallelujah, I pray sa puso at isipan ko din ng Lord. Hallelujah, nung binabasa ko ito pala dapat ang mas pinapriority. Amen? Sa ng bawat isa sa atin. And let God, kung ano yung will ng Lord, kung anong gusto ng Panginoon, gagamitin ka, or kung saan ka mandalhin. Amen po, unahin natin maging parang isang bata. You can enter the kingdom of heaven and you will also become the greatest in the kingdom of heaven. And imagine, sinabi niya ito sa mga disciples, sa mga tagasunod na niya, naglilingkod sa kanya. Sino yan? Sina Peter, John. Bakit? Hallelujah. Bakit? Kung makikita mo dumating sa punto na nagtatanong sila,
Nagkakaroon kasi itong argument itong mga disipulo. Sino yung pinaka magaling sa atin, pinaka holy, pinaka nagagamit ng Lord. Pero imbis na sabihin ng Lord, imbis na sila ay i-explain na ng Panginoon, mas in-example niya ang isang bata. At tayong lahat, God will use kung tayo ay magiging isang parang tulad ng isang bata. Even kung gaano ka na itinaas ng Lord, lagi mong isa sa puso at isipan, always humble yourself. Amen? Hallelujah. Ano pa? A teachable spirit. Di ba, mas madaling turuan ng isang bata kaysa sa matanda? Kadalasan. Tama po. Ang isang bata kapag napaliwanagan, kapag ine-explain mo ng maigi, susunod. Tama. Kadalasan, pag yung matanda na, hindi yung minsan ang hirap turuan. Kaya sabi ng Panginoon, children are naturally curious, quick to learn. It means being eager to learn from God rather than thinking we already know all the answers. Praise God. Hallelujah. Kailangang eager lagi tayo tulad ng isang bata na curious. Tayo ba ay eager mag-aral ng salita ng Diyos? Sino dito yung siguro once a week magbasa, mag-meditate? Minsan once a month. Huwag naman yung once a year. Sabi niya ng Panginoon, keep this book of the law always on your lips. Meditate day and night. It means twice now, higit pa, day and night. Ano sinabi ng Lord, then you will be tawag dito? Ano nga ba yung sunod doon? Kalimutan ko Bukod pa sa prosperous. And you will be careful to obey everything written in the Word of God. And you will be prosperous and successful. Before yung prosperous and successful, ang nakalagay is pag-aralan talaga natin at sundin. Dalawang bagay, pag-aralan at sundin. Kaya lang, minsan wala na yung pag-aaral, paano pa yung masusunod? Walang napag-aralan. Hallelujah! So tulad ng isang bata, dapat tayo ay eager lagi na magbasa ng salita ng Diyos. Amen po? Sa cellphone, kung lagi mong hawak ang cellphone mo, imposible naman, wala ba kayong naka-install na Bible sa mga phone? Or mas madami pang scroll, madami pang mas mahaba pa yung time sa ibang panurin kaysa sa salita at sa pagme-meditate ng salita ng Diyos. So, tulad ng isang bata, hallelujah, we should become a teachable spirit. At yung last, ano pa? Yan. Forgiving. So, yan. Forgiving. Yung puso na na palaging nagpo-forgive. Amen? Diba yung bata, tulad ng isang bata, madali silang makalimot ng mga kasalanan sa kanila. Sino dito yung natatandaan pa nung bata siya na siya yung Anay, hindi ka ba nakaka-move on? Mag-move on na kayo. Hanggang ngayon ba, hindi pa nakakalimutan yung mga nanakit sa inyo nung bata pa kayo? Ang sinasabi dito yung age 2 hanggang 7 years old na. Naalala nyo pa yun? Ay, wala. 7 years old, naalala nyo pa? So, tulad ng isang bata, dapat tayo Means we should. ay
Marunong nang magpatawad. Amen? And forget. Ang means, we should not keep records of wrong. It means, wala na dapat tayo sa puso't isipan natin na galit, hinanakit sa mga taong nagawan tayo ng kasalanan. Amen po, binabalik ko na ang sinabi ng Lord, if hindi tayo magiging tulad ng isang bata, katulad ng mga binanggit ko na to kanina, we can never enter the kingdom of heaven. Amen. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ano nangyari? Praise God. So, yan yung mga requirements. Nasave po ba natin yung mga requirements na to? Captured. Hallelujah. So, ano yung magiging conclusion natin dito? Hindi yung black na yun. Conclusion natin dito, hallelujah. Praise God. Sa buhay natin, lagi nating isipin, hallelujah, na maging parang isang tulad ng isang bata. Palagi. Kahit na tayo matanda na, always our mindset ay parang isang tulad ng isang bata. Amen. Amen. Kahit saan kadalhin ng Panginoon, or kahit anuman ang gawin ng Panginoon sa buhay natin, be-blessed tayo, always humble yourself. Dahil hindi lang po tayo makakapasok sa kaharian ng langit at sabi ng Lord, we will become the greatest in the kingdom of heaven. Amen. Let us all stand. Hallelujah. Kaya pwede natin